Huwag mong isipin na hiwalayan ko na lang to, maghahanap na lang ako ng perpekto. Wala kang mahahanap na perpekto. Wala. Lahat tayo may pagkukulang, lahat tayo may pagkakamali, lahat tayo may kapintasan. Kaya dapat makontento ka sa kanya kung anong meron siya. Siguro kaya nagagalit yun kasi sawang-sawa na pagod na sa pag-aalaga sa iyong anak. Tapos sasabihin mo, sama naman ang ugali nito. Siguro pagod yan walang tulog yan walang kain yan. Laging nahadayin na. Halimbawa may nakita ka sa kanya hindi maganda, pero isipin mo, sige, magsasabara lang ako. Kasi hindi naman lahat ng babae katulad niya na relihiyosa. Di ba? Hindi lahat ng babae katulad niya na napakaganda. So kailangan isipin mo yung mga magagandang meron sa kanya para matakpan yung masamang ginawa o di kay masamang pag-uugali na nakita mo sa kanya. Bilang isang lalaki, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa." So, tayo yung qawwam, tayo yung namumuno, leader. Tayo yung nasusunod. Ito yung ayah. At bilang mga kababaihan, dapat niyong tanggapin na ito yung ayah. Sa tafsir ni Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, sabi niya, "Ar-rajulu qayyimun 'ala al-mar'ah, ay huwa ra'isuha wa kabiruha wal hakimu 'alayha wa mu'addibuha ila a'wajat." Ang lalaki ay siya yung nasusunod at sinusunod ng babae. Pag ang lalaki ang siyang sumusunod sa babae, hindi yan totoong lalaki. Nabanggit sa hadith ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, yung babae idha salat al-mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zawjaha qila laha udkhul al-jannata min ay abwabil jannati shi'ti. Yung babaeng sumusunod sa kanyang asawa, gagantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala ng paraiso. Pero paano ka gagantimpala ng Allah? Ikaw yung sinusunod ng iyong mister. Kaya tanong, marami ngayon sinusunod ng kanyang mister. Pasensya na. Pero kung makakapag-asawa kayong mga binata, hindi yung siya yung sinusunod, ikaw yung sumusunod, sunod-sunuran ka lang. Hindi yun maganda. Kasi isa kang lalaki, qawwam, qayyim. Ikaw yung nasusunod, ikaw yung nagdedesisyon, pero walang masama na kumuha tayo ng opinion sa kanila, makipag-usap tayo ng maganda, mahinhin sa kanila. طيب أعطيها حقها من النفقة والكسوة والمسكن قدر استطاعتك فإن أعظم أسباب الطلاق هي التقصير في الحقوق والواجبات. Ibigay mo sa kanya ang kanyang mga karapatan. Ibigay mo sa kanya ang kanyang mga karapatan. Gayon din sa mga kababaihan, ibigay niyo rin sa mga kalalakihan ang inyong karapatan. Pero wallahi al-azim, wala kang makikitang isang tao na nakumpleto niya ang lahat ng karapatan ng kanyang partner. Wala. Lahat tayo dito mukassir. Lahat tayo dito ay may pagkukulang. Hindi natin makumpleto yan. Okay. So, pag hindi mo nakumpleto ang karapatan ng iyong asawa at hindi niya nakumpleto sa iyo, ikumpleto mo yung pagmamahal mo sa kanya, yung pagsasabat mo sa kanya, yung magagandang pinagsamahan nyo. Kasi dapat mong maintindihan na ang tao hindi talaga magiging kumpleto. At ang mga karapatan mo sa lalaki ay hindi niya maibigay ng kumpleto. Sinasabi ko yan, totoo yan. Walang ni isa ang maaaring ibigay ang lahat ng karapatan ng babae. Tingnan niyo si Aisha radiyallahu anha. Noong tanongin siya ni Abdurrahman, "Aisha, Ummul Mu'minin, wala akong nakikitang usok na nagmumula sa inyong bahay. Sa loob ng 3 araw, ano yung kinakain mo?" Sinabi ni Aisha, "Aswadan." Yung aswadan, tubig lang at saka tamar. Tubig lang at saka tamar. Asawa yun ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Nagre-reklamo ba? Hindi. Pero dapat bang, yun ba ay karapatan ni Aisha? Oo, karapatan ni Aisha. Pero hindi nagre-reklamo bagkus ang karapatan mo sa isang tao, pag hindi niya naibigay ng kumpleto, kumpleto mo yung pagmamahal mo sa kanya,
magagandang pinagsamahan niyo, yung pagsasabang mo sa Kanya para mapanatili ang inyong relasyon, insyaallah. Kama tuhibbu an tatazayyana lak. Bilang mga kalalakihan, kailangan din nating magpa-wapo sa kanilang harapan. Magpa-pogi sa kanilang harapan. Kita niyo? Hindi yung ikaw lang yung gusto mong makita yung asawa mo na maganda. Hindi ganoon. Si Uthman radiyallahu an, sinasabi niya, gusto kong nagpapagwapo ako at nagpapapugi ako sa aking asawa tulad ng aking gustuhin sa kanya na nagpapaganda sa akin. So kung gusto mo palaging maganda ang iyong misis sa iyong paningin, dapat nagpapapugi ka rin minsan. Hindi lang minsan nagpapapugi ka sa kanya. Lalo na yung perfume, akitin mo, magpapugi ka sa kanya. Hindi yung, Allahu Akbar, pag natutulog kayo, hindi ka nagtututbrush Subhanallah. Tapos yung asawa mo, may toothbrush na, may makeup na, lahat ginawa, ikaw wala Pasensya na, parang lumalabas na tayo sa limitasyon ng ating topic kasi marami namang binata rito. So, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.